Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ngayon po may update na itong ating pong Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay pipirmahan daw yung nasabing panukalang batas mga idol mga bayan. So ito po, basahin po natin yung post ng GMA News 8 hours ago. Ito po mga idol at mga bayan. At ilalagay ko sa screen para masundan po ninyo yung akin pong binabasa mga idol at mga bayan. President Ferdinand Marcos Jr. announced he will sign the bill postponing the 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections or BSKE. I'll sign it, Marcos said. So sabi daw ng ating Pangulong Marcos na pipirmahan niya yung nasabing panukalang batas na mag-i-extend doon po sa termino ng mga incumbent barangay officials at magpo-postpone sa December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan election. In a media forum, Bengaluru, India, when asked if he intends to sign the bill or simply allow it to lapse into law, Marcos pointed out that the upcoming parliamentary elections in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM in October this year should be given focus. So pipirmahan daw ng ating Pangulo para mapuspon itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon para makapag-focus doon po sa BARM election mga idol at mga bayan. Yan po yung sabi ng ating pong Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos nung siya po ay tanungin nung po siya ay nasa India, nung bumisita siya sa India mga idol at mga bayan. So abangan po natin mga idol kasi sabi niya nung nakaraan sabi po mismo ni Chairman George Garcia na wala na daw signing ceremony na magaganap. Ang sabi daw ay baka mag-lapse into law na lang. Baka hindi na pirmahan ng ating Pangulo. Pero base po dito sa panibagong update ay I'll sign it. I'll sign it, sabi ng ating pong Pangulong Marcos. Mabuti pa ipanoorin natin ito pong bahagi ng video na kung saan ay sinabi ng ating Pangulo na kanyang pipirmahan nga po yung nasabing panukalang batas mga idol at mga bayan na magpupuspon sa December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ito po, panoorin po natin mga idol at mga babayan. One of the biggest elements here, kakatapos na natin ng malaking eleksyon, midterm election. Susunod na rito yung BARM. Isasabay pa natin ngayon yung barangay. Masyado nang Comelec actually na nagsasabi hindi namin kaya dahil hindi naman kailangan natin tutukan yung BARM. You have to remember the BARM election that is upcoming in October is the first time we have ever had this kind of election at all. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng BARM parliament na hinanal ng tao. So, that is why it is so important. And if that election fails, malaking bagay, malaking failure yan dun sa peace process. Kaya kailangan maging matagumpay ang pagganap ng halalan ng BARM. So ayan mga idol at mga bayan, maliwanag po na napakinggan natin mismo sa ating pong Pangulo na ang sabi niya po ay I'll sign it. Inulit pa niya mga idol inulit pa niya na talagang pipirmahan po niya yun pong nasabing panukalang batas na mag-i-extend sa termino ng mga incumbent barangay officials at magpo-postpone nga po dito sa nakatakda na December 1, 2025 elections sapagkat ang isa po sa nakikita ng ating Pangulo na ang sabi daw po ng Comelec ay hindi na kaya
kapag ka itinuloy pa itong barangay at sangguniang kabataan elections ngayong December 1, 2025. Pero alam natin na sa mga nakaraan ay medyo magkasalungat yung sinasabi ng ating Pangulo at sinasabi po nitong chairman ng COMELEC na si Chairman George Irwin Garcia, sapagkat sabi po ni Chairman Garcia na lagi po silang handa, handang-handa po sila matuloy man itong December 1, 2025 elections. Pero base po dito sa ating napakinggan sa ating Pangulo ay hindi na daw kakayanin. Doon pa lang ay medyo nagkakasalungat na yung kanilang sinasabi, mga idol at mga bayan. Ibig sabihin lamang po ay walang direksyon, walang direksyon yung kanila pong pagpasya, mga idol at mga bayan. Pero maliwanag sa napakinggan natin na talagang pipirma ng ating Pangulo yung nasabing panukalang batas, sapagkat mayroon nga pong BARM elections, mga idol at mga bayan, na dapat daw yun ang pukusan ng COMELEC. Dapat daw matuloy at maging matagumpay yung pagsasagawa ng halalan sa Bangsamoro parliamentary elections, mga idol at mga bayan, ngayong darating po na October. Kaya dapat po na maging matagumpay yung BARM elections. Kaya ipagpapaliban na muna dito pong nakatakda na barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya pipirmahan ng ating Pangulo yung nasabi pong panukalang batas. Pero wag ho kayong mag-alala, mga idol at mga bayan, sapagkat kahit po pirmahan ng ating Pangulo ay hindi pa rin po sigurado na mapupuspon itong December 1, 2025 election, sapagkat naandyan po si Atty. Makalintal, inaantay lamang. Ito yung inaantay, ito yung inaantay na pagkakataon ni Atty. Makalintal na pirmahan ng ating pong Pangulo yung nasabing panukalang batas, para siya ay mayroon ng maging hakbang para mayroon siyang ma-question. Kasi kapag wala pang batas, wala pa siyang ma-question, mga idol. Wala pang cost of action, sabi po ni Atty. Makalintal. Kaya ito yung pagkakataon talaga na inaantay ni Atty. Makalintal na pirmahan ng ating Pangulo, at para ma-question niya doon sa Supreme Court yung constitutionality ng nasabing batas. At alam natin kung ano yung magiging desisyon ng ating pong Korte Suprema. Pagka may nakita talagang mali, may nakitang paglabag, ay sigurado idideklara ng Supreme Court na unconstitutional. Ibig sabihin lamang po, tuloy pa rin yung eleksyon ngayong December 1, 2025 na itinakda po mismo ng COMELEC. So abangan po natin, mga idol, pagka napirmahan na ng ating Pangulo yung nasabing panukalang batas. Ayan, so maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito muna yung ating update, mga idol at mga bayan. At from time to time ay mag-update po tayo patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan elections. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless po, mga idol at mga bayan.